Section 3. Cause of contracts. Under Article 1350, in onerous contract, the cause is understood to be for each contracting party the presentation or promise of a thing or service by the other. It says that onerous contract is both parties give something in return, ikapalit o palitan. For example, si Pedro bumili ng second-hand na laptop kay Ana for 10,000 pesos. Palitan ito ng pera at ng laptop. Comment ito sa Facebook Marketplace. And in remuneratory ones, the service or benefit which is remunerated. It says that remuneratory contract is giving a reward for help that was already done. For example, tinulungan ni Pedro maglinis ng bahay ng tita niya noong weekend. Di siya humingi ng bayad. After 3 days, binigyan siya ng 300 bilang pasasalamat. And in contract of pure beneficence, the mere liberality of the benefactor. Pure beneficence naman is helping someone freely without asking for anything in return. Kusa walang hinihinging kapalit. For example, donation to charity. Nag-donate si Pedro ng 10,000 sa isang foundation para sa mga batang may sakit. And Article 1351, the particular motive of the parties in entering into a contract are different from the cause thereof. Ang personal reason for doing a contract ay iba sa legal cause. For example, si Pedro nagbenta ng sapatos niya para makapagbayad siya ng kuryente nila. Pero ang legal cost ng kontrata is ang bentahan ng sapatos kapalit ng pera, hindi yung pambayad ng kuryente. And under Article 1352, contracts without cause or with unlawful cause produce no effect whatever the cause is unlawful if it is contrary to law, morals, good customs, public order, or public policy. Kung walang cause o illegal lang cause, parang bayad para gumawa ng masama, then it's not valid. For example, binayaran ni Pedro si Maria para siraan si Ana gamit ang fake account. Kahit may kasulatan pa sila, wala pa rin itong visa. It's void due to an illegal cause. And under Article 1353, the statement of false cause in contract shall render them void if it should not be proved that they were founded upon another cause, which is true and lawful. Kapag sinabi sa kontrata na ibang dahilan means false cause and there's no other reason and there's no other legal reason, the contract will be void. For example, si Pedro nag-transfer ng lupa sa pamangkin niya. Sa dokumento nakalagay donation, pero ang totoo, binayaran siya para makapagbayad siya. Pero ang totoo, binayaran siya para makaiwas siya sa tax. And kung hindi may paliwanag ang tunay na dahilan, the contract will be void. And under Article 1354, although the cause is not stated in the contract, it is presumed that it exists and is lawful unless the debtor prove the contrary. Kahit walang nakasulat na cause sa kontrata, it's still presumed valid unless proven otherwise. For example,
Si Pedro at Ana may simpleng kasulatan sa pagbebenta ng bike pero hindi nakalagay kung bakit binenta. Presyong valid pa rin maliban na lang kung may evidence na illegal or has no valid cause. And lastly, under Article 1355, except in cases specified by law, lesion or inadequacy of cause shall not invalidate a contract unless there has been fraud, mistake, or undue influence. Kahit mukhang lugi ang isa, valid pa rin ang kontrata kung walang fraud, mistake, or undue influence involved. For example, si Maria nagbenta ng antique cabinet sa kapitbahay niya for 1K. Pero ang antique cabinet pala is worth 50,000. Valid pa rin ito kasi kusa siyang pumayag at walang nanloloko sa kanya. Pero kung may fraud, mistake, or undue influence involved, the contract can be voided. And thank you.